At kagaya na nga ng inaasahan, dinismiss na nga ng House panel ang impeachment complaint laban kay BBM. Sinong nagulat? Walang iskumbro sa Pilipinas ang nagulat sa kanilang ginawa. Ito ay inaasahan na ng lahat. At kitang-kita nyo, pati doon sa mukha ni Congressman Luistro, yung kanyang kilig. Arang pinupukpok niya yung gavel para ideklara na ito nga ay dismiss na sapagkat hindi ito pumasa di umano sa kanilang panlasa in so far as its substance is concerned. At yung naunang pagboto nila as to form, sufficiency as to form, sabi ko nga sa inyo, umpisa pa lang, kitang-kita mo na, sarswela na talaga yung nagaganap. At yung pangalawang pagboto nila as to substance, well, ito yung talagang pagboto. Yung may mga walkout pa nila noon sa first day. Ano na lang parang talagang they're just rubbing it in our faces sa mga Pilipino. Na tingnan nyo, panoorin nyo kami, dadramahan namin kayo, pero alam nating lahat at alam nila na alam natin na niloloko nila tayo. And yet, they did it. At wala naman talagang maniniwala na i-impeach nila si BBM, itong House of Representatives. Halos lahat sila isangkot dito. They are part of the syndicate that made this possible, that made it happen. Kaya nagkaroon ng naging posible yung mga flood control projects na ito, yung nakawan na ito. It was because of the House of Representatives in connivance with the Executive Department. So, sinong niloloko nyo na i-impeach nyo si BBM? No one believed you from the start. And you just proved us right. Ang hindi nila inaasahan, probably, is what transpired in the Senate on the same day. Habang sila ay naghahanda para bigyan ng impeachment vaccination si BBM. Kasi pag na-dismiss na yung impeachment complaint sa kanya, wala nang pag-asa na siya ay masampahan pa muli ng impeachment complaint. Even in 2027, kasi hindi ka na pwede mag-file ng impeachment 1 year before the next scheduled national election. So, it's done and over with. Ang target nilang susunod dito, syempre, si Sara Duterte. And tingnan nyo kung paano naman nila igagalaw yung impeachment complaint sana kay Sara Duterte. The problem is, something happened in the Senate. Kagaya nga na sinasabi natin nung several days ago na video na magpapalit na ba ng liderato sa Senado at gano'n na nga ang nangyari. Although kanina nabasa ko na sa Billionaire News at congratulate na si Senator Loren Legarda sa social media, it seems as if ito na nga yun, that finally the Senate has changed leadership. At natapos na rin ang school bukol era ng eskalera and sub-eskalera tweet niya. Meron pumalit kay Joey De Leon dito sa Senado na sidekick ni Tito Escalera. Well, that is over. Now, we have to watch kung ano mangyayari dito sa Senado because Loren Legarda is part of the majority. But will there be a change of a new majority? Sa pag-assign po ng mga committee dito natin makikita. Will Senator Marcoleta be back in the Senate Blue Ribbon Committee? Pero one thing is for sure, probably that Ping Lacson is on the way out dito sa Blue Ribbon Committee. Tatanggalin na siya dyan. Because there has been a controversy as of late, lalo yung ditong lumabas na merong fake na Blue Ribbon Senate Blue Ribbon Committee report na hindi pa nila maipaliwanag sa kasalukuyan. And then later on, nagsignify yung tatlong senador ng pag-atras nila ng una nilang pagpirma di umano doon sa draft report. Kasama dito sina Big Zubiri, si JB Ejercito at saka si Gatchalian. So these are very critical votes, because they are now going to be part of the new majority. And this is something that the House would have to contend with. Sinasabi ko sa inyo, even before, it is the Senate that is the controlling vote here insofar as impeachment is concerned kasi sila ang boboto pagdating sa impeachment of the Vice President.
Ito ay isang bagay that probably the House of Representatives did not expect will happen. With Tito Soto out of the Senate, ngayong wala na si Tito Soto sa Senado, may pag-asa pa ba ang impeachment ni VP Sara sa Senado? Well, that remains to be seen. Pero ako, I'm betting on the fact na patay na rin uli itong impeachment kay Sara Duterte. Now, everyone will be in a state of panic. Mula sa Dilaw, sa Pula, sa mga BBM, at lahat sila na kumukontra dito kay Sara Duterte. Now, it appears that her march towards the presidency, if ever umabot pa ito ng 2028, will be unstoppable. It's inevitable. Ika nga, kailangan na magpalit ng mga presidente, pero aabot pa kaya ito sa 2028? Yan ang sasagutin natin sa mga susunod na araw. Pagmasdan natin ito, maki-participate tayo, maki-engage. Tingnan natin kung ano pa ang nagaganap sa ating bayan. Huwag tayong basta-basta paloloko sa mga sarswelang ginagawa nila. Matatalino na kayong lahat. Kayo ng mga iskumbro ng Republika ng Pilipinas, alam nyo na ang tunay na nagaganap. Kasi tayo ay nagmamasid, tayo ay nag-aaral. Kasi alam natin, mahirap makialam ang taong walang alam. So God bless you. God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas.